og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Nya magabot ang mga igsoon sa Ginoo nga mudaghan pa ang mga Katoliko bisan dili sila member sa grupo sa Catholic Faith Defender, since during baptism mga igsoon we are already defenders of the faith, no? Na given to our Lord Jesus, so defender na ta doon alay grupo nga matawag natong sa ma-acknowledge ka nga safety ka, pero wala magpasabot nga igsoon nga dili ka safety. Kaya being a Christian, being a member of the church founded by Jesus, we are all safeties, no? We are all Catholic faith defenders. So unta mudaghan ang mga safety sa tibuok kalibutan aron ma-minus ang mga numbers sa mabiktima sa mga mini nga magtutudlo nga instrumento sa wa mong gotay laing magamit ani kay mong gamit ta og or demonyo mo rong gyapon na yawa mo rong gyapon na evil, no? Mo rong gyapon na devil, mo rong gyapon na, no? So biblical si Lord Jesus may gamit man siya ng word nga yawa mo nang gamiton ako mo gamit ko na aron allege na or gamiton alang sa mga mini nga magtutudlo nga nag-attack sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus nga mga pastor, no? Mini man na sila magtutudlo kung iso, no? So kung mudaghan ang mga Catholic faith defender or tanang Katoliko concerned sa iyang pagtuo being a Christian, mawala gyud sa mapa hinay-hinay ning mga protestante, no? Kay ang ilang mga membro mamatay niya, wala sila makuha sa Katoliko. Kay Katoliko na may ilang ipangkuha mga igsoon, di man sila mo dani sa mga taga-bukid, labi na to ng mga less fortunate na itong makaigsoona, no? Na kay business man ang ila, so unsa man nila pagkakwarta o kanto sila sa mga nitibo o mga ataw, mga badyaw, mga dani, so wala sila makuha. That is why since business ang ila o number one, since instrumento sila sa yawa, ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus o simbang Katoliko mo ilang target nga bungkagon, no? Mo na target nila nga bungkagon mga igsoon. So kung mudaghan na ta ang safety, wala na sila makuha, no? Wala na sila makuha. Unya mo gawas pa nga mobalik na sila sa simbahan, di sa may ilang mahimo anang, no? Nga mo nagingon sulang kasulatan sa mga sins na wala tay mahimo pakibatok sa kamaturan kundi dili pagako sa kamaturan mo na mga igsoon, no? So unta daghan pa mga safety nga daghan pang Christians nga mapukaw aron mag-alagad sa Ginoo bilang Catholic faith defender or even dili member sa grupo sa Catholic faith defender. So what I have said na magpakabana siyang pagtuo, no? Magpakabana. So unta daghan na ta, no? Daghan na ta. Kay mga igsoon, ang pagpakabana o pagpanalipod sa simbahan kayuhan na nato or ato ng kaluwasan. Now, ako masahon mga igsoon na ang pagwali sa simbahan, pagwali sa mga pagtulunan, paniguhan na aron maangko nato ang kaluwasan. Ato masahon mga igsoon ang 1 Timoteo 4:16. Limon din eh. Bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. Kung buhata kini kanunay kay niining pagiha, maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. So mo na mga igsoon, no? Nga panalipdan man ginato ang atong ebanghelyo. Kay kung dili nato panalipdan mga igsoon ang ebanghelyo, mawala ni bili sa mga tao nga mga inosente. So Ronald Talido Valle, no? Siya, bro, i-shout out ako anak na si Mary Rezel sa Mental Valley, no? So shout out kanimo Sister Mary, no? Rezel, gikan sa imuhang mahal na amahan na si bro Ronald, no? Ronald. So shout out nimo diha sa Mental, no? Sa Rizal, sa Mental Valley sa Davao City, Sorone, no? Melchor
Sason. Ay, susun bro, may hapon, shout out nimo dia bro, sa tanan nga mga taga Negros Oriental, no? San Carlos City. Sorry, Negros Oriental ba, oh? Sa San Carlos City, no? May hapon bro. May kay nakamatikod ka sa akong live, no? So, natay mga pangutana karon i-chat sa atong mga isuon, for messenger, ato na natagan ron magtubag, no? Pagtagat, ako man ang friend. So, ditsutan panubag ng mga ito, no? Okay, aron makakagan yung pagtagat nga napoy mga napuntos sa text. So, katong bro, pero ipadayon sa akong ratings, no? Kay akong iglit usab, no? Ato makaigsunan ng mga beautiful ladies diya sa Jamaica, diya sa Jamaica store o Okay store, no? Dili sa public market sa Panabo City, no? Panabo City or sa Central Market, no? O Panabo City. Mingapon ninyo mga sisters, no? Atong last Saturday wala man dai mo ka matikod na dito our last program nako ang inyong pangumpo Biyernes, so wala mo ka paminaw nako, no? So karon klaro na gyud, no? So mga insuon na tuning mo yung mga pananglan sa mga di kalidad pa nga mga ukay-ukay, duawa lang ninyo ang Jamaica ukay-ukay store, no? Nagilumalas na ilahang mga gilumala sa Tangiyaw, mga kauban, no? Barato makatarunganon nga presyo, no? Besides sa Corazon Store, no? Panabo City Public Market. So, salamat bro. God bless sa tanan sa evening. Thank you very much for bro, no? So, mga isuon, padayon ko sa kong mga greetings sa mga safe day diri sa Panabo City, no? Isa na apil nalang na matinala mo ng isuon natin mga safe day nga dilingan lang ngayon sa o nga di hatak mga kontra mapunta, no? So, may hapon lang yapon sa tanan, no? Sa atong mga taga San Agustin, mga silang brother Jonas Jerusalem, o sa mong pamilya bro, may hapon mo bro, sa ni Bro Joel Ulahan, no? Art Aninyon, o kuman pa diha, no? Brad Leonis, may hapon. Kuman sa mga safety sa mga parokya, no? Sa Kwasay, sa Bilibili Chatrix, Kwasay Pares, tumakay suna niya masif din, no? May hapon sa inyong tanang alang di brother Inuhali sumban pa niya, no? Silang Brad Silo sumban pa din Sister Erika usab, no? May hapon ngon man usab sa itong mga kaisunan Catholic Faith Defender sa Santo Niño, silang brother Samuel Estelior uban pa, no? So naman sa convention karon ng uban, no? Then also sa mga safety sa Carme, no? Hindi ni brother Jumil Martinez, no? So mga igsoon, before yung kumusugod, ako mong ihahagon na paminaw mo mga igsoon sa mga vlog sa mga Catholic Faith Defender, no? Sama sa Davao City, brother Jan Juna, sa mga program sa Bukidnon, lang brother Eugene Inulos, brother Billy Lipanta, Lipanta ba ito bro? Then, si brother Eugene Gapo sa Buanga del Norte, no? Siyempre, sila sa grupo ni Father Darwin Gitgano, atong mahal kapatid nga gitawag sa Ginoo aron makatapang din sa simbahan, no? Tuon man daghan na ibalik sa simbahan ko niya. So kung daghan pang mga CFD nga makugihon, tingali magkaminos yun ang number sa mga protestante, no? So sundan ninyo mga igsoon to ilang mga vlog. And siyempre, ako mga igsoon, na ako yung mga videos na gi-upload sa akong YouTube channel sa Christine Usol TV, and also sa akong Facebook page sa Chris Usol TV, no? Makita po niyo diya mga igsoon ang tanan akong mga rally, no? Mga rally na ako every Sunday dito sa Tagum City. Ang mga rally na ako dito sa Panabo City nga nag-click, nag-viral, wala din po kakuha to, no? Gusto mo kayo mo butang ko sa akong YouTube ato niya, nanay nakakuha, no? So, lahi man ko nagbuhat o ako ang YouTube channel. So, makita niyo niya mga igsoon, no? Niya, ako pong
ako po introduce daan niya ko ang katinawan mga igsoon kay daghan niya yung mga time sa kong rally, radyo nga malimtan ako ni, no? Kay makatabang ni mga igsoon, dili ni business ha. Ay barato ra ni ako katinawan mga igsoon niya. Check na po ni mga pare, kung ang pare gyud ingon nga 250 mo baligyan na blood test. So suggested from the press yun no. Catholic Faith Defender na director na ako. So, mo ni mga igsoon, no? Mo ni magamit kayo ni mga igsoon kay question and answer ni. Yang mga unod sa teksto nga akong ipangputlo na dinhi, unod sa CCC nga akong ipanggamit na dinhi mga igsoon. So, na dinhi mga igsoon, ako basahon ang table of contents. First, ni message sa mahal nga obispo namo, no? Ang gisundan sa atong among kasamtangang mahal nga obispo, no? Ang amo ang Bishop Emeritus na si Bishop Wilfredo Manlapas, iyan yung message mga igsoon, no? Then napoy message ni Father Mike Cabrera, ang pare nga mo gisugo ni Bishop nga mo check din ang libro ka mga igsoon, no? Then dot po niya message. Then napoy message sa aning parian apil-apil po na joke lang. Kuha ni manghod mga igsoon, na-install ni siya gahapon, no? Father Isagani Hosol, lapon siya message, mangon ako ni. Na-install ni gahapon sa Dipolog City, mga igsoon, kaya dito mangyod ko na tao, no? Dito mangyod ang diocese. Na-install siya gahapon, being Vicar General or Monsignor, mga igsoon, no? Kitsa City, at Long Verdes, gahapon. So, Monsignor na siya, mga igsoon, no? Then, nasa message, niya naku ang message. So, naku ko yung message din, mga igsoon. Then, ang unod ani mga igsoon, ang unod ani ngano unsay ato yapil ang nganong gibuhat ko ning libroha mga igsoon naa, no? Mga basis of apostolic activity. Then na safe day story mga igsoon. So may bawa ninyo din kalos anong sumod ang safe day ug kinsa gyud mga naka-record na, no? Nga mga bagiitan sa natad sa Catholic Faith Defender, no? So, may bawa ninyo din ang Walking Bible nga si Peter Cabalona, no? Liti ni siya. Then, nisunod, naapay mga igsoon, papalawan din ni siya. Gibunyagan ng Walking Bible. Then, ang nisunod sa ilang panahon, 1960s, na si Brother Socrates Fernandez. Then, our time, ang nailhan na po kayo, si Father Darwin Ligrano. O dagan pa, no? So, din yung mga igsoon, pero si Father Darwin, wala pa siya mabutang din wala pa siya rakumeskote, no? So, din yung mga igsoon, may bawa ninyo ang matuod na simbahan. Nanong ang Christian religion, gitawag man o Roman Catholic, na wala man ang ingandi sa balang kasulatan. Kinsa ba si St. Peter? No? Kinsa ba si St. Peter? Anong Pope man ang tawag sa Pangulo sa Christian religion? Anong ang Pope gitawag man o Holy Father? Kinsa ba ang tinuod nga 666 kay according sa mga Seventh-day Adventist, that is why mga igsoon wala gyud ko lipon-lipon moingon gyud ko nga very satanic yun ang Seventh-day Adventist, no? So kibalikan na nako ato nga igsoon nga dunay message, no? So very satanic ang Seventh-day Adventist kay sila gyud nag-accuse nga ang Pope, the head of the church founded by Lord Jesus, or the successor of St. Peter, the first head of the church founded by Jesus, is according to them is satanic. Muna giingon sa Samadista. That is why I always said anywhere, no? Moingon yung ko nga satanic kay ng pundo ka. Diya ginasayawa ng Seventh-day Adventist. Imagine, simbahan nga gito kung ni Lord Jesus, imong butang-butangan na ang Pangulo 666. Nganong na may Biblia? No? Nga wala may papel sa una. No? Then, unsa man ang secret tradition? Nganong ang pagtuo sa mga Christians, ang usa ka Diyos tulo ka persona. Kinsa ba si Lord Jesus? Tao nga napaka-Diyos o Diyos nga napaka-tao? Ano ang celebrate man tag Pasko? Anong Disyembre 25 ba yun ang Pasko? Based sa Bible? Yes, mga igsoon. Siyempre, with the history. Pero makita nato sa Bible mga igsoon na mahibawa nato diha nga ang Pasko, Disyembre 25. So, then, Anong gitawag man nagmisa di Gallo ang 9 days before sa Christmas Day, no? Kinsa ba si Mama Mary? Unsa ba ang iyang role sa economy of salvation? Ngano magrosaryo man tao, balik-balik ko man ang rosaryo. Mga isundagan kayo mga Katoliko may bulang sa simbahan na
nga mibulag sa atuang simbahan o mibulag sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus tungod kay nadaot sila sa giingon sa mga mini nga magtutudlo nga bawal daw ang pagbalik-balik. So dinhi gi-explain ako maayo mga igsoon unsa ang pag-ampo nga gidili. Nganong unsa man ang 7 sacraments, kinsa may naghimo ng 7 sacraments ug unsa gyud kabililon sa kaluwasan ang 7 sacraments. Nganong bunyagan man ang tao, nganong bata pa bunyagan na, nganong si Lord Jesus dako naman gibunyagan. Nganong kumpirmahan man ta nga nabunyagan naman ta. Nganong ang celebrate man tag Santos nga Misa, unsa man ang Santos nga Misa. Nganong mangumpisal man tas pari, ang pari makasalaman mangumpisal man pod. Nganong dihugan man ang masakiton. Kinsa man ang tinuod nga alagad sa Dios, pastor nga dili pare o pastor nga pare. Nganong kaslon man ang tao. Naabang yo'y ginharian sa langit, nabay impierno, nabay purgatorio. Nganong manguros man ang mga Kristiyanos. Unsa man ang kaluwasan, unsaon man aron maluwas. Magpasako batas lain sikta niya magsigit-singgit ang praise the Lord, hallelujah. Ang tun mauntuhan ng hallelujah, joke lang, no? Nganong unsa ba ang reliyon? According sa mga mini, why reliyon nga makaluwas? That is another satanic words. Once ka ang tao mga igsumingon gani nga why reliyon nga makaluwas, it means iyang gidamay ang kang Lord Jesus ug diha siya na imong satanic. According to them, why reliyon nga makaluwas, pero man is Katoliko aron magpasakop sa ilang reliyon. Iyang mabautismuhan na mo yung dahil luwas na ta. Tanawa ang limbong sa mga mini nga magtutudlo mga igsoon. Ano man celebrate man tag All Saints Day, ano man celebrate man tag All Souls Day, unsa ba ang haluin? Ngano naman tayo larawan o mga rebulto? Ngano walok man ta sa mga rebulto? Kung ano mag-atubang man ta sa rebulto kung naay rebulto? Unsa man ang relax, ngano magpista man ta? Naay pangutana karon, no? Bayad sa pista, ngano magpista man ta nga gasto man na? Ang uban dili mo tong pista pero musikli itong pamista. Sa Manista, sa para mo na lista. Ano kaon man tag baboy nga sa Old Testament gidili man na. Ano kaon man tag dinuguan? Ano mo inom man ta? Nang gidili man ang paghubog-hubog sa man day diferensya na. Ano nga ato ang igsisimba, Lord's Day naman ang termino, dili naman Sabat or adlaw ipapawlay, kundi adlaw sa Ginoo. Ngano mag-celebrate man ta Kwaresma? Ano mag-usab-usab ang pizza sa Kwaresma asa nagibase? Ngano mualad man ta sa simbahan? Kung ganong dunay misupak sa simbahang Katoliko. Dili mga igsoon makita ninyo. Sayon na ni Santon, simplified kayo ang Cebuano or common nga Cebuano ang akong gigamit. Yeah. Sayon yun sa tunay. Ako yun hindi pa kasayon nga simplified yun kayo mga igsoon. So, niya, as what I have said, 250 na ni mga igsoon. No? Napuntay CCC mga igsoon na alphabetical. For example, mangita ka sa libro, naka-libro nga CCC, ya wala ka katuon asa ang bahin ni Mama Mary. So diri letter M ka, makita nimo, nya mo tanaw ka sa imong libro na makita ko nimo dito. Asa ba sa CCC ang bahin sa asa ba sa CCC mabasa nga gibase unsa ang gibasihan sa pizza sa Kwaresma. So makita nimo dinhi mga igsoon, no? Sa Little Vika, Vernal Equinox, no? Na diya or Kwaresma, na diya mga igsoon. Then, asa ba sa CCC ang confession, letter C ka. Yan na po yung mga verse mga igsoon. So, na diya kay alphabetical man eh. So, niya, ang ubang mga libro, din na ko i-explain, kanilang mo kanil yun doha, niya katong pulos pangutana na mga pangutana, wala ko kadala, mga pangutana sa sikta nga ilang lituan nga pang-knockout nato, or pang-knockout sa Katoliko nga kay balo, o ato mga pangutana nga to sa ilang pang-knockout po sila nga di na sila mutubay dahil nato, no? Kay mahadlo. So, dili ko ngayon so, no? Basa ko dili sa itong mga, okay? So, Melchor Suson, siya to bro, no? Occidental na inyo bro, no? Salamat bro, no? Ronald Daliedo, salamat bro. God bless sa tanang safety, salamat bro, no? Maglasang, mayin hapon bro. Safely maglasang, no? I'm sorry. Sid, maglasang, mayin hapon bro. Salamat sa pagtanaw, no? So, ako no i-greet dire kay sa mga rally na kustago, bigit ko ka lugar, no? Kaya wala pa man ta, no? Atay laptop, wala man mo po. So, gamit mo po.
Tulad po gipagamit kay sigantiran, no? Bro, mato pa sa SDA, sa Old Testament daw na naana ang kalendaryo. Yes, naana yung kalendaryo sa Old Testament. Katong Jewish calendar o Julian calendar. Pero dili pa na accurate, no? Dili pa na accurate, bro. Unlike sa kalendaryo nga gibuhat sa simbang Katoliko through Pope Pope Gregory XIII, na accurate yun. O mao na gigamit sa timog kalibutan. Mutansa gani ang usa ka nason, kana mo ilang gamiton ang Gregorian calendar kay recognized na, no, universal calendar na. Bisan ang mga Hudiyo mo gawas na sila sa lain nason kanang Gregorian calendar gamiton. Ang mga pagano nga dunay ilang Julian calendar kanang atong kalendaryo gamiton, kay ang ilang kalendaryo wala dili man na dawaton sa ubang nason. Ilahan naman na, unlike sa Pope Gregory nga kalendaryo nga tanang nasod sa timog kalibutan nagamit. Okay. So, bro, matod pa sa SDA sa Old Testament daw na okay. Yes, ay kapaday ni bro, no? Man sila sa ilang edad. Yes, bro, sa kuan, no? Naay kalendaryo na, no? John Ray Bilado, good afternoon, bro. Sa Duhali chapter, John Ray Bilado. Oy, bro, may hapon mo niya, bro. Padayon diyo diya sa Duhali. Ano po yung mabiktima sa mini diya, no? Kay luoy kayo ang mabiktima sa mini. Gawas nga mapangwartahan siya, pilagi sa 10%, labob sa tanan, maimpirno siya. Albert Dumahin sa Andesino, bro, dili na junto siya Katoliko, bro. Dili na siya. Sa mata sa simbahan, dili na siya Roman Catholic. May against naman siya sa dili na siya sakop sa simbahang Katoliko nga tinuod. Kaya na may mugamit anang word Catholic para ng SPX, no? Orthodox Catholic, gamit mo na sila Anglican Catholic. Pero pag isgot og simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, dili na siya kabahin. Kay even single nga supako nato sa simbahan out na ta. Tungkol sa ng Santiago 5, no? Nga isa lang kabalaw natong supakon, gisupak na ang tanan. So, malang giingon din sa Santiago 5, 11, adili. Okay? Sahod sa ako, may tawad sa bro, Nabisag usa lang kabalaod ang atong supakon, ni supak na nato ang tanan. Kung musupak sila sa Pope, supak na nila tanan. Okay. Nana sa dinhin, no? At usang may taon na bisag usa lang ka balaod ang disupak, ano nila, no? So, labit na kung kudiguan ni Ron, no? Bisag, usa lang kabalaod, gisupak ng tanan. Okay. Laban na kudigo, no? So, dili na bro, kay gisupak naman siya sa kuwan, no? Gisupak naman siya sa Santo Papa, so, wala na. Dili na siya sakop sa simbang nga gitukod ni Lord Jesus. Okay, nagkaroon na palimang po. Kung usang supako na ito ang usang, supak na ito. Kung nakalapas na sa usang, nakalapas na tatas na ito. Okay na, Santiago 2:10 di ay, no? Santiago 2:10, naman ko yung idol mo so, no? Mga teksto yun. Na biblical dictionary type po na siyang libruhang na isuon, manay gamiton, manay dala-dala na ako sulit sa akong lecture, no? Ako'y maabot na lecture po, no? Sa Tandak, sa 29. Tandan daw ang kuhan, kasi tinuod na naghan, no? So, Santiago 2:10, nadalin nga isuon, ha? Ingon dire, dara. Kaya ang naglapas, bisan usa lamang kaya ang naglapas, bisan sa usa lamang kasugo sa balaod, nakalapas sa tanan. So, sa Christian religion, kung ato na i-apply mga ison, kung musupak ka bisang usa sa gitulo sa simbahan, musupak na kastanan. Dili na kailhon na kabayad sa simbahan. Okay. So, okay, uyo, Charlie Bertolaso bro, ang imong CCC. Ang CCC bro, kuhan man na, 264 pages man na bro. So, ako nang kuhan na og 300, no? Kaya 264 pages man. So, nahulog na kung diapon na nagtag ang 1.25 ang print, no? So, bro, watching from Bulano, Carmen, Davao del Norte, Peter Lapugal Yunes. Bro, minghapon mo bro, thank you very much for watching, no?
Social is Camilo. Bro, good afternoon. Watching from Laguna. Uy, Laguna. Salamat bro, no? So, muna bro, ang tubag, no? Nga, si bro Igat Mason, bro, kung tagaliti na magay pangutana kaniya sa messenger, di rin ako natubagon bro, no? So, kantong naipangutana nga di-text ako ang gahapon, i-text na po balik bro, no? Kay pagtawag, ako kang itawagan kay dili man mabasa ang buo ni mong text. So, i-text na lang karon ang balik bro, no? Okay. So, ang pangutana mga isuon nga bahaw din, no? Last, kay pag umansa ko ang program mo sa pamanako na bantayan, no? Pag uli na ko, nakita na ko dito sa akong messenger na muli ay, so ang nangutana ni mga isuon si bro Jeric Tampos, no? Manhapon ni mo bro. So, natuwa man siya nga makita na ko sa kuan sa ko ang cellphone ang iyahang kuan, no? So, wala na ako mabasa. So, ang pangutana, kanang kawatan bro, nahimo ba na sila nga instrumento sa yawa kung sige sila panghilabot? Yes, mahimo. Matawag na lang mahimo instrumento sa yawa. Pero dili sama sa nagtuis sa mga pagtulunan, no? So, mo na bantayan na ito mga iso na, Brad Jerry, kung kuman pa naminaw, nagtanaw na ko karon. Kung ang tao nga sakop sa simbahan, makasala, natintal siya sa dautan. Pero, dili siya isipon ni Lord Jesus na kaaway. Muna ibantayan na itong mga iso na. Kung ang tao, Christian, nakasala siya, ako balikan, dili siya isipon ni Lord Jesus na kaaway. Pero kung ang usa ka tao, Christian, muhawa sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, o sakop sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, muhawa, gitreat na siya ni Lord Jesus nga kaaway. Ato masaw na ang 1:2:18-19. That is why I always said nga impierno gyud dangatan ang namiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus nga nailan sa pagtawag ng simbahang Katoliko kung dili sila mamalik sa simbahan. Ato masaw na ang 1:2:18-19. Mga anak, doon lang katapusan sa kalibutan. Gisugid lang na kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo. Ug ani ana karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayon ang katapusan. Mga kaaway ha, remember mga iso na kaaway. Kining mga tawana dili tinuod nga sakop sa atong pundok, busa namulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, manpabilit unta sila kanato, apan namiya sila aron mailagayon na sila dili kauban. So unsa man nato pag-ingon nga ang mga sakop sa Seventh-day Adventist iya sa Dios makasulod sa langit kanang bibiya gikan sa simbang Katoliko nga bibiya gawa sa mga inosente nga membro ha. Kay doon naman na sila ay kay gayonan basta inosente. Pero kanang mga Katoliko nga nibalhin ni Hawa ni pasakop anang Baptist, Methodist, Iglesia, Saksi ni Jehovah, Sabadista, unya mi paghot sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Since kaaway na sila ni Lord Jesus, impierno na sila tanan. Now, ato masawal mga iso ng San Lucas 19:27. Unsay giingon din sa Ginoo sa mga tao nga nahimo niyang kaaway or nga mao ang namiya sa iyang simbahan. Ato masawal mga iso ng San Lucas 19:27. Nang karon mahitungod sa akong mga kaaway. Remember ha, kaaway kinsa na sila mao nang mibiya sa simbahan. Nga dili gusto nga ako maghari kanila, dad-a sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. Aron sa may gipasabot anang pamatya sa akong atubangan, nga ang mga tao nga moatubang ni Lord Jesus, espiritu naman na. Ato basahon ang 2 Corintios 5:10. Ang moatubang ni Lord Jesus, nga patyon siya natubangan, nga maong yang mga kaaway, kinsa maong namiya sa simbahan, espiritu naman na sila. So, unsa man nga, unsa may gipasabot anang nakamatayon. Ato basahon sa ang 2 Corinto 5:10. Kay kinahanglan mo tubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tansa-tansa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan. So patay na ni sila, no? Maayo o dautan nga ilang nabuhat dinhi sa kalibutan. Now, so ang kamatayon nga gipasabot ni Lord Jesus nagdad-a dinhi og pamatya sa kong atubangan, mao ang impierno. Mo na mangitsuon ang bibiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus
ato gina silang niampo. Ang mga parente ninyo nga bibiya sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus, pagsakripisyo gid mong ampo. Kay mo na kung gibuhat, giampo ginako na sila. Ang magpigsuon nga minyo og saksi niya, saksi na po siya. Di bahati na igo lang mo hila. Kaya huwag na siya nag-anak. Pagin mo lang niya hila. Di man naman hilak ng kawaturan. So, ingnon yun na. May pirnong yun mo niya. O pabilin mo niya. So, din mga igsuon, munang yampong ginagawa na sila, kay pait ang impirno. At po na isunod basa mga igsuon. Gipadayag 20:14. Unya, gitambog ang kamatayon o ang hadis nato sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo, mao ang ikaduhang kamatayon. So ang ipasabot ni Lord Jesus nga dada sila din bahin siya mga kaway na danon siya natumakan ng patyon, itambog sila sa impyerno. Mo na sakit. Kumalikan na. Kinsa lang itambog sa impyerno, mo na ang nahimong kaaway sa Ginoo. Kinsa lang nahimong kaaway sa Ginoo, mo nang namiya sa iyang simbahan. Mo na mga itsuon, iampogin na sila. So, ang mga nangawat, nahimo po na sila instrumento sa yawa, pero wala na sila gitreat sa Ginoo nga kaaway. Wa na sila gitreat. Or ang nangawat na biktima sa yawa, nabiktima sa yawa, dili nato sila matawag nga instrumento sa yawa. Do, tungod sa ilahang matawag lang diha po natong instrumento sa yawa kay atong palawman atong teologiya, matawag yapon sila instrumento sa yawa mga isuon kay ang ilang gikawatan tungod sa kasuko magsige na pong pamalikas. Patyon pa ang nangawat. So tungod sa nangawat, nakasala ang gikawatan kay iya manggipatay. In other word, ang nangawat nahimo pong instrumento sa yawa. Pero ang diferensya lang, kay wala siyang gitreat sa Ginoo nga kaaway. Ang gitreat sa Ginoo nga kaaway kanang yung bibiya sa iyang simbahan. No? Mo na mga igsuon. So, ang impyerno ikaduhang kamatayon. Ano man? Tungod kay ang atong pagbiya sa kalibutan mao ni ang unang kamatayon. Ato basahan nga igsuon ang Hebrew 9:27. Ang atong pagbiya sa kalibutan mao ni ang unang kamatayon. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. So mga igsuon, ato iampo ato makaigsuonan nga nimulang sa simbahan kay pait ang impyerno. Silot nga walay katapusan. Ato sa mga igsuon ng Marcos 9:43. Walay katapusang silot mga igsuon. Mo nang pala atong yung padak-an atong pasensya niya palawman atong pagka-Kristyan aron iampo nato ang mga nagpasipala sa simbahan o makampo. Iampo nato atong mga pamilya, parente nga nimulan sa simbahan. Kay kung ma-impyerno sila tatapos silot na walay katapusan. Ato sa mga ison ang San Marcos 9:43. Busa kung ang usa nimo kakamot, ang busa ko ang usa mo kakamot makapahimulan kanimo gikan kanako putla kini mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa sangkap kag kamot apan mahiadto ka sa impyerno ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. So ang impyerno kalayo nga walay pagkapalong pasabot ang tanang naa didto walay katapusan ang pag-atos. Ana mga igsoon atong pag yung basahon ang dugang pa na nagpayag na ang impyerno walay katapusang silot. Ato ba sa mga igsoon ang San Mateo 25:46 gingon din busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot apan ang mga matarong adto sa kinabuhing dayon. Walay katapusang silot mga igsoon. So iampo na sila. Pero usahay ma-emosyonal mo saka mga tuwang dugo bisag di high blood tungod aning mga mini nga magtutudlo nga magsige na lang pong daot sa atong simbahan munang mga lang tagpasaylo sa Ginoo ni Coman no. Ako mga igsoon di Cagrales Plaza ako gyud nang recall sa una-una sa mga sobra na kong mapulong dito dayon mga ipapasaylo sa Ginoo kung ma-feel ako nga medyo wa na to mamao mga ipapasaylo no. Mangayo sa guidance sa Ginoo every time na makikatubang og mga tao nga supa sa simbahan.
Roger Sangkap Pabilando, bro, watching from Katubian Liti. Uy, may hapon ninyo diya, bro. Salamat kayo for watching, no? So, ako nang balikan sa ay, dara si bro Jerry Godin, no? Family shout out, bro, sa Godin family o sa tanan safe day, bro. Daghang salamat. So, ang imong pangutana, bro, text to balik, bro. Kaya nakalimot ko, no? Ayo ako magkagitawagan hapon, no? Oh, I'm sorry. Taga Salvacion mo siguro to. So, basi natin pangutana siguro, bro, no? Natikdan ko na ako si text lang balik, bro, no? Peter Lapuha Leones, no? Okay, sa Simulado kami. Then, Susias Camilo, good afternoon. Watching from Laguna. So, nabalik na, no? So, Meritas Cambra, Direct Campos, no? Okay. Gaudencio Guangco, no? Watching from Trinto, Agusan del Sur. May hapon niyo, bro, diya sa Trinto, no? Wala na din po kabalik niya, no? Sa Tausipa, nagkapuan po niya, nagrally po niya sa Nalibuka, sa Muda-Muda, no? Doon po kami, Brother Sok Fernandez, sa Sikul Alima, nagrally niya na 2015, siguro to, 16. So, shout out, bro, kang Sister Lingling, no? Ay, hinapon, bro, direct, no? Shout out kang Sister Lingling, Tampos, og sa iyang mana nga si bro JJ Tampos, og sa iyang anak nga si Ken Loe Tampos, shout out. Usab kang Janjan Apilado, og sa iyang pamilya nga si Carlo og Mahoy Apelido, mo family. So shout out ninyong tanan, no? Sa katong akong agi anla ni Brad Jirek, hapon yung tanan. Salamat, bro, sa imong pagtanaw, no? Igna Itable Milyones, thank you very much, sister, no? So, balikan siya muna, no? Sorry kayo kung na ako'y ma-miss pagbasa, kaya sa so, okay. So, thank you very much for watching, no? So, mga inso na kumbalik ko na, magpakabanag kita sa itong pagtuo kay dili na ito itugot nga maulahi ang no? Iampo ng mga parinting na namulat sa sumbahan, niya tabangan itong mga nabiktima sa minig na magtutudlo. Aron mintras buhay pa sila, mubalik din sila sa simbahan. So, nag-gilig mo ito yung una ni mong pangutana, no? Nga, kanang mag-ikog, bro, maluwas ba na siya, nga namatay siya, nga wala kapangayo o pasaylon, dili din siya maluwas, bro, no? Gisugong ina sa Ginoo ayaw pagpatay, and that is mortal sin. Bukod pa sa mot, kung ang tao mamatay, nga nakasalag mortal sin na wala ka pangumpisal. Ibig sabihin, buot pasabot, wala ka hinulsol. Kaya kung ang tao manghinulsol, no, ang Diyos rin na sayon. Pero kung ang tao nakabalo na siya sa pagtulunan sa Ginoo nga mangumpisal ka, doon na kay sala niya, imo nang disregard, Lord, pasalo ako, Lord, nakapatay ko. Nga, nakabalo na ka, nga gituluan ka nga mangumpisal ka, dili, gihapon ka. Ginoo lay may balong anak, no? Atong gamito nagitulo sa simbahan, dili ka pasaylo. Nga naman, gihatag na sa Ginoo ang gahom sa pagpasaylo og sala sa iyang simbahan, no? So ako na masahod na ron. So ako balikan sa di ko maluwas ba siya nga. Okay. So mga ison, giingon sa Ginoo ayaw pagpatay. O usa ni sa 10 commandments. And we know nga ang 10 commandments, that is against the will of God. Mortal sin ang mo supak niya. Nakahimo siya mortal sin. Gingon din ayaw ka mo pagpatay. Buha as Exodo 20:13. Ika kuha nga sugo, no? Ika-5 nga sugo. Sorry ko kalimot siguro tayo na ika-5 pa na no? So kung ang tao maghikog, kunya wala siya makahinolsol sa iyang sala, maimpirno yun siya. Maimpirno yun siya mga igsoon, no? Kay nakasala man siya. Ayaw pagpatay. Iya pag yung kinabuhi ang iyang giunay patay. So nakasala siya. Pero kung ang tao, kung doon ay naghikog, wa man ta kabalo nakahinolsol, nakapahayo man ang pasaylo sa Ginoo sa siya namugtuan. So dili kita moingon mamimpirno to siya. Unless kung nakabalo ta nga wala siya kahinolsol, pero Diyos lamay nasayon ana, no? Kung unsay natabo sa naghikog, nakahinolsol ba siya wala.
So kanang naghikog ang baruganan sa simbahan na sa after sa Vatican to, nga dawato na sila sa simbahan, misahan, iampo ang Diyos ay nasayon unsa since ang Ginoo ra may nasayon na kainonsol ba siya wala. Ang ato lang diya atong gisiguro atong gimo ang tulunan sa Kristiyan iampo ang tanang mga patay. Bisa nang naghikog kay ang ako balikon wala ta masayon na kainonsol ba siya o wala, una siya nabuktuan. Eh namay mga hitabo mga igsoon, no? Namay hitabo na sa dayong kabugto siyang kinabuhi, naghikot siyang pisi siyang liog. Sa dayong kabugto siyang sa iyang kinabuhi, nakasinggit pa siya, Ginoo pasaylo ako. Kirid na sa Ginoo mga igsoon. So kung naay nakadungog o wala, pero iya tong gihimo, ug since wala ta kadungog unsa iyang gisulti, una siya namatay, sa una-una ba o sa ni gawas mo din siya baba, mo na ang simpan, dili mo judge. Dili ta mo judge, maimpirno ba siya o dili. Pero kung ang tao, namatay nga wala kay nonsol, magkaingon ta na nga maimpirno siya. Since wala ta man sayon sa kinabuhi sa tao, sa siya namatay, mo na ang simpan mingon, na dili ta mo judge. Pero kung sala ba ang pag-ikog, that is a grave sin. No? Mortal sin. So muna Brad Jerick, no? Muna ang guwan. So dire basin na po pumunta na, no? Condolence bro kang anhing Irma Castro Ramos na ni panaw na kauban namo dire sa GKK sa Isidro Labrador Rainbow sa Kapundok ba na isa. So condolence, no? Sa ating zone. So ampo na ako makanunay ng diampo, no? So ako everyday man ko magrosary mga ison tanang kalag din akong diampo, no? Atong miagi pag yung mga katuigan, hinanlan din ako ng akong mga katibulangan, no? Kung nailhan ako ng mga amahan sa akong papa, ang inahan, apuhan ako, amahan sa akong apuhan, atong mga amahan sa apuhan, amahan, dinikanan sa akong apuhan, babae o lalaki, ako nang diampo, no? Tanang kalag. Nga hinanlan pag ginako ng tanan akong mga apuhan, mga iyaan, yun, magawan pangitihan. Pero nagkadaghan naman akong diampo, muna ako na lang diretso. Ginoo kaloy ang kalag sa akong mga katigulangan, kalag sa akong mga apuhan nga namamatay, mga iyaan o iyaan, kay agawan, mga parantihan, mga kainsunan sa pagtuo o ang tanang kalag nga naas purgatoryo. Ampo, ginako na sila mga isuon, no? Yang may bawa na ninyo pohon o mga batay, ta kontinuod ba na akong gisulti? Ano man? Ang tanan atong gibuhat mga igsoon recorded na atong bisama mga igsoon ang gipadayag 2012 ang tanan atong gibuhat naka-record na. So pag tan-aw ninyo sa listahan nako pohon, uy, tinuod yun ay kay naamang giday recorded man gid giingon ni Bro Chris nga magampo siya alang sa tanang nangamatay. Atong bisama mga igsoon ang gipadayag 2014. Kung nakita ko ang mga patay inila o dili inila nga nagbarog atubangan sa trono, gibukad ang mga libro o may lain pa gayong librong gibukad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga naisulat sa mga libro. So wala mga isuod recorded na kanan akong giingon gay ampo na ko tanang patay ug di na tinuod ug nabaka ko ana kita gyud nimo but that's Grand Chris na makak man. So pagtanaw ninyo dito ng isuod na tinuod niyo, no? So another question. Anong nili man pwede makakalawat bro kung wala pa na first communion bro sama sa mga grade 3 na abay mabasa sa Bible bro nga kinahanglan tang mag first communion bago mga lawat? Yes, mo man ay langga sa simbahan bro, no? Kabahin na sa gahom sa simbahan sa pagpanudlo, mabasa man na ulit litra por litra sa Biblia nga kinahanglan mo ang iyong first communion. Dili na tamag matira na kay ang simbahan doon naman ay gahom sa pagpanudlo kung siya yung itugot o siya inili. So ang kaimportante sa first Holy Communion kanang ikatikais ang bata pasagton siya unsa ni kabililhon aron magtisok siya una uy maunda ini unya may ganyo siya nga dako day kay nagbili alang sa iyang kinabuhi, particularly sa kaluwasan. Mo nang every Christian before siya mo kalawat muagi sa siya og first Holy Communion kay mao man ang time na ang mga bata pasabton bahin sa maong sakramento. So muagi gina bro, no? Muagi gina kay
Siyempre, ang giingon din sa balang kasulatan, apil na diha ang sa mga bata, tudluan man daan ang mutuo og magpabunyag maluwas. So tudluan sa kadaan. Kantong dili Christian na niha, pero mag-ato ni gigamit sa mga bata bahit sa sakramento. So, dinhi tudluan sa ka. No? Or kung dili ka Christian, tudluan sa ka who is Jesus. Then kung mutuo ka about ni Jesus, kung siya simba, diha nakabautisman. After ana, diha nakatudloan sa tanan. Kaya tumasahan ha, mingon sa kanila, panglakaw kamo sa tibok kalibutan, ug isang niyaw kinimayang balita natos ng mga tao. So ang term, sangyawan sa amo sa katawo, dili sa Christian. Kung mutuo siya sa gisangyaw, ang mutuo magpabunyag maluwas sa panandili, mutuo sa lutan. So kung mutuo siya, diha na siya bunyagan. After baptism, diha na siya tudloan sa tanan. So first, walihan sa sangyawan, kung mutuo siya bunyagan, diha na siya tudloan sa tanan. Ato basahan ang San Mateo 28, 19 ngantos 20, kay klaro din ipod, no? Busa panlakaw kamo ngantos tanang katawan sa tibok kalibutan, ug himuha sila nga akong atinunan, ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. 20. Kumanato na bunyagi ha, ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. So muna mga igsoon proper. So ang bata, ibutang ta sa foreign pa siya, wa pa siya nabawan about communion, mo na nga mo undergo siya ang first communion, kaya dito siya tudluan sa siya, then aron ma-feel niya o masabta na niya kay ang grade 3 mga igsoon na siya sa gitawag og age of reason. Ang age of reason, that's the time or the age of a child or a young man or young people nga makasabot na siya, no? Kana mo na ang gitawag age of reason, 7 anyos pataas. So kay na naman siya sa age of reason ang grade 3, mo nang pasabton siya what is Holy Communion, what is Communion, what is Eucharist in a simple way ng sayon sabton aron ma-encourage siya sa pagpangalawat kanunay. So mao na bro, no? Mao na tudluan sa siya, una siya pakalawaton, no? Ipasabot sa niya, usa siya pakalawaton. Okay. Kanang mga ninong kinanglan na kanang mga ninong ug ninang bro unsa may papel ani nila sa ilang kinugo sa bunyag o konfirma man, pwede ba ni sila mubadlong sa ilang inaanak kung naanak kini sa mga dili may buhat? Yes, mo na ang role mga igsoon sa ninong ug ninang to assist the parents to train the child aron siya mo grow nga Diyos non, no? So, ang ninong ug ninang, ang iyang role, pagtabang sa ginikanan sa pagmatuto sa anak. Pero karon wala naman na. Wala naman na. Sa una-una sa mga ninong ug ninang, labi nagpasko, manago na kay pangayo ang pinaskuhan. Joke lang. So, ang role sa ninong ug ninang to assist, no? To make that child nga magtubo nga Diyos no. Mao gina mo igsoon. So ang ninong ug ninang nga wala makahimo sa iyang bulaton isip ninong ug ninang unya naa kanunay sa iyang pananaw o palibot silingan na sila sa iyang kinugos unya iyang kinugos nahimong salawayon sa katilingban, manubag ang ninong ug ninang inig kamatay niya sa Ginoo. Manubag siya sa Ginoo inig kamatay niya. Kaya wa man siya mo tudlo sa bata nga mali na. So muna mga igsoon, no, nga ang ninong ug ninang ang role niya mao pagtabang sa ginikanan sa pagmatuto sa usa ka bata aron kini magkinabuhi tinuod nga Kristiyanon. So natay text, no? Okay, so na-text nila gikan sa 83126 ganihan naman ni text basig naminaw ka karon bro, no? Si tas ba sa patio pinagi sa pagbato aron mamatay? Yes, na, no? Sa Old Testament, this is according to the law of God to for the Diyos, no? Na patio yun. Ug mo na nahitabo ni San Esteban, no? Sa balaod sa mga Hudiyo, gipatay siya pinagi sa bato. Ato basahon ang
buhat City 54 ngadto sa 59. According sa balaod sa mga Hudyo, Patyon pinaging bato ang makasala sa ilang balaod. Ug mao ni ang gihimo nila ni San Esteban, the first saint, no? I'm sorry, siya ang unang santos, no? So dinhi siya ang unang martir. Now, basahan nato mga iso ha, sa buhat City 54 ngadto sa 60. Samtang ang mga sakop sa labang hukmanan namati kang Esteban, na nasuko sila pag-ayo og nagpangagot sila sa ilang kapungot kaniya. Apat si Esteban nga puno sa Espiritu Santo mihingat sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, tanawa ang langit nga naabli ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios. Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan ug nagdungan silang tanan paghasman kaniya. Unya gitaran nila siya ngadto sa gawas sa syudad ug gibato ug gipabantayan sa mga saksi nga ang ilang mga kupo sa usa ka batan-on nga ginganlan Saulo mo ni San Pablo mga iso na before siya na Kristiyan. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo nga nag-ingon, Ginoong Dios dawata ang ato espiritu. Unya milod siya og gisinggit pagkusog Ginoo ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Tapos niya kini isulti, namatay siya. Muna, bro, no? Naapa po na sa Exodus 15:31, no? Kung ako kalimot. Na milapas sa balaod sa adlaw ipapahulay, gibato o namatay. Ang masaw ng Exodus 15:31. So, dire mga isuon, 31, 15 ngadto sa 17, no? Nakabol. So, saan, ha? 31. Okay. 15. Pinaagi. Okay. Pinaagi bato. No? Patyo, pinaagi bato. Okay. So, kalimot ako rin, no? Nga batuhon hangtod mamatay. At sa numeros 15, gibato hangtod namatay. Leviticus 15. So, sa balaod sa mga Hudyo, mga ison batuon yun, no? Kantay no? Sorry. Numeros 15. Limot sa buwan no? Ano man, pero madugay yun. Okay. Numeros 15. Sorry. 32, dili 31, no? 15:32. Okay. Okay, tara. Samtang diha sa kamingawan ang katawan sa Israel, nakakita silang tao nga nangahoy panahon sa adlaw ipapahulay. May mga 70 Adventist, trabaho ni adlaw ipapahulay, di angay po ni pamatyon po sila, no? Kung gamit mo na itong balaod sa mga Hudyo. Pero di malagi nila pamatyon na ilang membro mo trabaho bisag Sabado. Samtang diha pa sa kamingawan ang katawan sa Israel, nakakita silang tao nga nangahoy panahon sa adlaw ipapahulay. Gidala siya sa mga nakakita kaniya katong Moses ug kang Aaron ug sa tibuok katawan sa Israel. Gibilanggo nila siya kay nawala man sila makas siguro kung unsa gayud ang angay mo himuon kaniya. Ug ang ginumingon kang Moses kinahanglan patyo ng mga tao batoon siya sa tanang katawan dito sa lawas kampo mo na, no? So sa text din na to, no, nga sa balaod sa mga Hudyo batoon yun hangtod mamatay. Okay. Oras, no? Lain pautana. Ang Katoliko daw, bro, parte daw daghanan sa pista. Naabay mabasa sa Biblia, bro, nga magsigit ta og pista matod sa Iglesia ni Manalo. Yes. Daghan magkayatag mga tao nga handomon mo nang tanang adlaw sa kalendaryo na ay pista. Tanang adlaw sa kalendaryo mga iso na ay pista mo nang kada adlaw ang simbahang Katoliko na ay pista. Ato basahon na handomon sila ug mao ni ang gipinungdan sa pista. Hebro 7 Hebro
13:7. Gingon din hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios, palandunga giunsa nila pagkinabuhi ug pagpakamatay ug awata ang ilang pagtuo. Since gitudlo sa Christian religion nga andumon ang mga kaigsunan nato na namatay ug awaton ang ilang pagtuo, mao na nga kitang mga Christians aging pagpasalamat nato sa ilang kinabuhi nga balaan. Sorry. Atong painungdan og kasaulugan na mo ang pagpaambit sa pagkaon na gitawag sa termino og fiesta. Ang fiesta mga igsoon mao na ang panahon na magpaambit ta sa atong pagkaon. Nya to sa nga si Lord Jesus na fiesta. Kini mga non-Catholics, mga Protestante, dili mo to pista, pero mukha ang pista. Saksi ni Juba, dili mo to birthday, pero atbang sa lamisa na ngaon may birthday sa komponente. Usap mong litson ang saksi. Kamay ra. Kailan naman sila sa kuha. Dungo ra po din tao. Lami. Lami buybuyon. No? Lami buybuyon. Kita limot din ko. No? So, ang fiesta ba mo ang panahon na magregaluhay tag pagkaon? Yes! Since ang mga Katoliko mamista, mo na magpista po sila. Pero, ang mga non-Catholics, dili mo itong pista, pero mamista. Ano na dili mao. Pero kita, mamista ta, kay magpista mamunta. Ato basahon mga igsoon ha, ang Esther 9:28. I'm sorry. 14. Tara. 21, no? Esther 9:21 kadto sa 23. Mao ba ni ang time nga magregaluhay og pagkaon ang mga tao sa panahon sa fiesta at masarap. O sila iyang ipahimangnuan sa pagsaulog sa ika-14 o ika-15 kaadlaw sa bulan sa Adar tuig-tuig. Kay mao kini ang mga adlaw nga naluwas sila sa ilang mga kaway ug mausab ang bulan nga ang ilang kabuol giilisan kalipay ug kasadya. Ug busa angay nga kining mga adlaw himuong pangilin Binisaya ha. Binisaya na sa English feast sa kinat sila fiesta. Adlaw ay mong pangilin o adlaw sa kasadya. Adlaw sa kasadya ha, manandahang kalingawan ang pista. Mga adlaw nga sila magregaluhay og mga pagkaon. Magregaluhay og pagkaon o muhatag og limos sa mga kabos. So ang pista mo ng time nga magregaluhay tag pagkaon. Sa man ang uban nga may raman mga on niya di man mo regalong pagkaon. Ang mga non-Catholics, still lang naghana kay kung di lang na kumailan ang mga pangalan, pero naghan kayo, mga sakop sa Iglesia ni Cristo Manalo, astos. Mista lang gihapon. Kaya ato pang di-video, ni pang klaro, pang dapat nag-vlog pa ta, okay sa manista din na mista. Ano yung mga iso, no? Tanawa, pansit rin ipunit. Pusuyaw ta. So, mga bro, no? Magpista, tas ang Cristo pa si Lord Jesus, nasa ulog, di sa ulog, o nagpista ba si Lord Jesus? Ato kasama. So, nabagin po na sa Bible ang bispiras, nabada sa Bible ang word nga liwas, ato po na basahon mga itso. So, din yung mga itso, si Lord Jesus, nagpista siya. Ato basahon ang Lucas 22:8. Giingnan ni Jesus si Pedro si Juan, lakaw kamo o hikayan ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. So ang Ginoo nagpista, naghikay. No, naghikay, ano maghikay punta. So nabala sa Bible ang word nga bispiras atong basahon ang San Juan 19 kini San Juan 19 kung yung tao na bispiras, ang word bispiras makitaan dagat din tadi Kunigo. So, malabantag Kunigo, no? So, naala sa Bible mga igsoon kanang word nga bispiras, no? Biblical na. Kaya na po na sa Bible ang word nga liwas. So, ano maklaro, basahon na ito din ay pista dito sa pista. So, na mga igsoon, no? Pista.
Fiesta. So, sa Bible mga ison ang word bispiras o kanang word nga liwas, no? Kaya magpista lang yan ang tawag sa Diyos. Okay. Naman siguro na eh. No? Fiesta. Fiesta. No? Isang milyon na ison, ha? Bukang ako. Fiesta. Bispiras. Ay, hindi sa ako. Awa. Okay. So, nala sa Bible mga yun, dala mga ison, ha? Okay. Fiesta. Okay. Ang word na Bispiras. Okay. Dala. Sa San Juan 13:1 na yung mga ison, no? Buhat 12:4. Ano ang mga word na Fiesta of Libas. San Juan 13, dili na 19, no? So, dili mga isuon, klaro ginang na word liwas. Biblical gina. 13:1, dara. Bispiras kanto sa pangilin. Ang na bispiras, ang pagkauma mo na ang pangilin. Bispiras kanto sa pangilin sa pagsaylo. Nasayon si Jesus nga miabot ang iyang takna sa pagbiya ni ining kalibutan na o pag-adto sa mahan. So, bispiras. Nabanggit po sa Bible ang word na liwas at kumasahon ang buhat 12:4. So, nadali mga igso, no? Buhat 12:4. Dara. Human si anak pa, gipreso si Pedro o gipabantayan. Sorry. 12. Okay, dara. Human si anak pa, gipreso si Pablo o gipabantayan og upat ka pundok sa mga gwardiya nga tagupat kasundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestiga kaniya inig kaliwas sa pangilin. So, nailiwas doon, ikaw man pangilin. So, muna mga igsoon. So, magpista ta, daghan tag pista, kaya daghan man tag mga martir, kanang gipamatay nga tungod sa pagtuo, no? Ang mga pastor o ignorant, sangyaw ka din patyon ta ka, layas, dito na, tulin para sa tulin para sa, joke lang ha, tulin para sa the fastest animal in the world, no? Kani singala na ni kurang tigre, no? Tulin pa na. Pero mga pare, dito ka, sangyaw, parehas ni San Lorenzo Ruiz, si San Pedro Calungsod, at tumakainsunang Pilipino, no? Kabalo sila ng lugar nga patyon sila, pero wag yun sila mo hadlo. Wag yun sila mo sibak, no? Samot nga mga naguna pang mga martir nga kabalo sila. Parang ni San Pedro, San Pablo, Putlang Ulo, San Bartolomeo nga gipanitan nga buki. Kabalo si San Bartolomeo nga diha napitap. Bantay kay panitan ka diha, maging sa bando. Walang ato sila ni painong nagpista. Pero kani mga mini nga magtutudlo, pag-ingon nga dito, ay nalang tuga-tuga, ay impas ka dito, Bisa kanino, di napakita dito, di na tinuod nga magkatawan sa Diyos. Na ikalima, ang Katoliko daw bro, party daw daghana sa pista. Ang ikaunom, ang Katoliko daw bro, mukhaon ng baboy, may impirno daw matod sa Sabanista. Kung mag-isgot ang Old Testament, silutan sa Ginoo ang hugaw sa mata sa Ginoo ang mukhaong baboy. Pero mag-isgot ang New Testament, bisan pag drago na to'y sugba, o at ilabot sa kaluwasan. Bisan pag mukhaon tag santilmo, di ta ma-impirno anak. Ditudlo na ni Lord Jesus. No? Ato basahan ang San Marcos City. So, kung Christian ka, mukhaon kang baboy, wala ka makasala sa balaod sa mga Hudiyo. Kung Hudiyo ka, mukhaon kang baboy, nakasala ka sa balaod sa Diyos para sa mga Hudiyo. Pero Christian ka, kaon bisag unsa kay gitudlo na sa Ginoo. No? Kung naay kuan diha, naay engkanto, ihawa na. Di ka maimpirno ana. Pero ang problema, maihaw ba na engkanto nga bro, espiritu man na. San Marcos 7:14, 19. Gingon din
Unya gipadol pag-usad ni Jesus kaniya ang panon sa katawan ug bingon sa kanila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kantong mugula kaniya. This is Christian teaching. Sa pagbiyag niya sa panon sa katawan, sa pagsulod sa balay, gipangutana siya sa mga tinunan may tungod din panultiuna. Sa inyong panahon, panabot sama na kamo sa uban. Mitubang si Jesus kanila, wala ba day kamo makasabot bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing kung dili adto sa iyang tiyan ug unya mugula usab sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus nini, iyang ipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. So mahimong kanon ang tanang pagkaon. Unya kanang baboy. Sa manang baboy ug ato nang ihawon. Tantaro nimo ng parahomba. So na pizzas nas madyo. Ug imo nang litsonon unsa na halublak na. Pagkaon na mga itsoon manang labot sa kaluwasan. Now, unsa pa gitudlo ni San Pablo tungod sa giingon ni Lord Jesus, unsa gi-explain ni San Pablo about sa Christian religion? Iyang ipayag na ang ginarihan sa Dios dili pagkaon ug pag-inom. Atong basahon ang Roma 14:17. Gingon din kaya ang ginharian sa Diyos dili pagkaon o pag-inom. Klaro, so wala na kwenta ng pagkaon. No, bisan pag anang unsa pa ng imong imnon diha. Wa na labot, no? Kaya ang ginharian sa Diyos dili pagkaon o pag-inom, kundi dili pagkamatarong, pakigdait o kalipay na gihatag sa Espiritu Santo. Wala magigson. Pero kung huyang kang pagtuo, mamili kang kanon, pero mga Christian, lingon man yung pagtuo, murang naay sigbin, o ihaw pa din Christian ng sigbin. Labi na pala hubog, kaon pa nagmulto. Mo ingon, naaman to yung tabo ng igsuon sa una nga, ang iyahang ang palahubog na pag-umangkon, dito nag-inom sa ilang balay, giingnan sa pag-umangkon, cool. Sa Negros, sa itong mga sa Visayas, tiyo ka na, no? Tiyo, ayaw ulit tiyo, kayo mo agi na baka simenteryo na multo nito. Ha! Diingon ng plahubog, sumba ng multo. Alam mo pang igutom ko. Wala ron, ha? Kung multo, sumba na. Ayaw kanluki, kaya mo nang mga Christian din ko nalang pagtuo. Atong saan ang 14:2, no? Roma 14:2. Di mo din may nagtuo nga mahimo nila pagkaon bisag unsa. Apan ang huyang sa pagtuo, mukaon lamang og utanon. Ano yung mga sabdista, no? Mamili lang gulay, kaong manok kung sahay. Yan. Kung walay lain sudan, gulay rin kaunon. Mo nang kanang vegetarian, mong kadista, kanang pundok, mga insun nga natukod rin sa Davao del Norte, diha sa Samal, na gulay lagi kaunon. Gulay lagi yun. Sa dire, gulay sa Visayas, utan lagi kaunon. Pero, ang lingon ng pagtuo, kaon at sangkil mo, kaon ng dragon, sigbir, kaong inkanto, labinan katoliko, blahubog, kilaon, paninkanto ka na. So, walay labot ang pagkaon alang sa kaluwasan mga igsoon, natudugangan alang sa 1 Corinto 8:8. Pero protestante ka, tanawan mo ng protestante, di mo na mukaon isang unsa. Mo na nakamini sa mga protestante, no? Di mo kaong baboy, nagpatuong Christian, naipili ang pagkaon. Mo na yung ilanan sa mini. Kaya tinood ka na Christian, walay kwenta ng pagkaon. Makasakit lang ang tiyan o kaon kag bisag unsa na di na kaya sa imong ilison, pero makapainpirno ba na wala na ikwenta. Makarayuma lang ng kaon kag sigig litson, no? Kay kini mo man ato mga igsuon tungod kay tangsa nakakaon og litson, inikaon sa litson halos di na usapon. Litson nagtulon, wala kiang dayon. Mo na diferensya, pero makapainpirno ba na wala na ikwenta mga igsoon. Ato basahon ang 1 Corinto 8:8. Gingon din Tinoon ang pagkaon dili makapaduol kanato sa Dios, ni makadaot kanato kun dili kita mukaon niini. Kung dili kita mukaon ni makaayo kanato kun mukaon kita niini. So like kunta. Muna kung bisag unsa ibaligya diha sa merkado dili sa Davao palengke, kapalitan niya kaon diha. Kung na kay kwarta, ilang kawata kay riso ka diha. Pero palit kung na kay kwarta. Mo na nagingon sa Ginoo 1 Corinto 10:25. Ayaw pag-ingon na, di kumukaw na kay mo ni. Bawal na sa, bawal na sa langit, may impirno ta na, mali na. Yawan o na nga pagtulo na. 1 Corinto 10:25, siya gingon din
makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diya sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Kung ang imong konsensya mo ingon, ayaw na kay laod sa mga audio, dili na pagkaon, ayaw na pag-agad ang imong konsensya. Wala na ilabot ng konsensya, pero safeguard, paminawa imong konsensya. Joke lang, no? May mo na gingon sobrang nga may pang safeguard na pay konsensya. So wala na ilabot mga igsoon ang pagkaon, no? Wala na ilabot sa kaluwasan. So, ang pangutana ni Brad, okay, no? Yeah. Sorry. Ay, si Bro Egan Piso, no? So, ang pangutana, so, ay, si Bro Orly Ruila, no? Ito yung suot sa Don Carlos, no, bro? Kadugay naman ko kaana diya, no? Pero daghan naman mga safety diya, no? Salamat, bro, kung bati po mo diya, no? Kaya kung mudang kanta mga safety, magkadiwang ng mga minit na magtutudlo, kaya wala naman sila makuha, no? Wala naman sila makuha. Kaya ang ilang target mo naman ginang katawan sa Diyos na ilang mong. So, ako balikan din sa unahan pa, no? Diring tapos kundo ate. So, si Bro Orel, okay. So, kumusta mo niya, bro, sa Don Carlos, no? Tanang mga safe din niya. Igan Pison, bro, pangutana, kinsa may kauban sa Diyos paglalang sa tao, Genesis 1:26, pag-ingon, buhato nato ang tao, klaro, plural. So, ang kauban ang giingon diya nga Diyos, bro, mo ang amahan. O ang iyang kauban mo ang anak o ang Espiritu Santo. Now, atong tanaw mga ison, nga ang anak, gibuhat sa Diyos, gibuhat samahan ang tanan pinagi sa iyang anak. Atong basahon ang Juan 1:1 ngadto sa 3. Nya atong basahon po na ang Espiritu Santo mo'y naghatag natong kinabuhi. Mo nang sa Genesis 1:26 buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. 1:1 ngadto sa 3. Kato imong pangutana dali sa Messenger, bro, nga damgo atong putong nga Tagalog. Apilon ko tutubag, no? 1:1 1:2. Okay. So wala pa inabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios sukat pa gyud sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Remember ha, ang sukat sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Kinsa na sa 14 mo na sa Jesus. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat na dili pinaagi kaniya. Kinsa lang kaniya mo na ang pulong nga mosulod Jesus. Silod Jesus man na ato basahon ang 14. Ang pulong na imong tao mipuyo uban kanato. So mao na nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamaturan. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. So silod Jesus mao ang gipasabot sa amahan nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway ug ang Holy Spirit. Kay ang Holy Spirit maoy naghatag og kinabuhi nato. Ato basahon ang Job 33:4. I'm sorry. O 33:4, no? O 33:4. At masahol mga iso. 33:4. Dara. Ang Espiritu sa Diyos, ha? Remember, ang Diyos, Espiritu. Pero unsa may giingon na ni, ang Espiritu sa Diyos, mo'y nagbuhat kanako o naghatag kanako sa kinabuhi. So ang Espiritu sa Diyos, ang giingon nga Espiritu sa Diyos mo'y nagbuhat kanako ug naghatag kanako kinabuhi, nagpasabot na sa Espiritu Santo. Gisgutan na magyud sa Old Testament ang Holy Spirit at basahon mga igsoon ang Isaiah 63:10. Na ang Holy Spirit gisgutan na even sa Old Testament. Atong sa. So pag ingon sa Ginoo buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, ang gipasabot ana, bro, mao ang kauban sa amahan mo ang anak ug ang Holy Spirit. Isaiah 63:10. This is about the Holy Spirit. Gingon din. Apan misupil sila o gipasubo nila ang iyang balaang espiritu. Ha? Kumuli ko na, apan misupil sila o gipasubo nila ang iyang balaang espiritu. Busa nakig-away kanila ang Ginoo. Gipasubo niya ang balaang espiritu, busa nakig-away kanila ang Ginoo. Kinsa man na ang Holy Spirit, kinsa nang giingon nga ang Ginoo nakig-away mo na ang amahan o ang anak. Sulit. Tago ang taning mikrofon. Okay. So, napay kong tana. Bro, kung kinsa may ka.
So, kung ko bro, ang kauban sa amahan, mao ang anak ko ang Holy Spirit. Okay, so, tapos, nagingon man ka bro, nga pwede mo badlong ang mga ninong o ninang sa ilang mga anak. Nganong ang uban ginikanan masuko man badlongon sa ilang ninong o nina. Ilan na nagtulubagon sa Ginoo bro, no? Tulubagon na sa ginikanan. Kaya wa niya girespeto ang ang nina. Kung ang ninang magtudlo og sayo, mo na angay ikasuko sa ginikanan. So kung ang ninang mibadlong sa anak, dili na ikasuko sa ginikanan. Inuno nga malipay siya. Kung ang inahan ginikanan na suko, manubag siya sa Ginoo na kamatay nila. Okay, ito pa dayon. Na nasayop na ang mga anak, mao manay hinungdan, bro, kay walay apil sa mga seminar sa pre-bac sa bunyag. Mao na, tama ko bro. Tama. So, ang ginikanan nga malain o masuko sa ninong o ninang nga mo badlong sa anak, kana tungo na sa garbo niya. No? Tungo na sa garbo. Kung tungo sa ilang garbo, manubag siya anak sa Ginoo ini kamatay niya. Okay. So, wala po ko tayo nalimutan, no? Okay. So, ay, nakalimut na ko, mga iso, no? There was a time na ay nagbuwan, pagka-news program na ako ang number, nalimutan ako, no? Ay nag-remind na nung wala ka tumakan. So, mga iso, nang akong sin number, dire sa ako ang keypad, ang 0912-77 for 0912-77-40645. Balik ko na. 0912-77-40645. Sa ako ang touchscreen, ang number ako mga igsoon, 0935-322-0395. 0935-322-0395. So, muna mga igsoon, no? Alang sa mga suri kayo, wala. Okay. Asa mo ito? Okay. So, alang sa gusto pang mo sa mga naminaw na ko karon, okay. O kantong mga kinsa tong message na ko sa YouTube, ang ako ang gihatag is cell number, no, para dali lang ko ano. So mo to ako ang cell number mga ison, katong gusto pang mo abil sa katinawan, aron dali ra ang pagkuano kay usay kapuyan ta natay mga buhaton mo labi na ako sa gawas kung nasa balay kay computer man akong gamiton dayon sa pagpanubat man dali ra kung nako sa gawas may itong tawagan na lang, no? So okay. So ang bayan sa Damgo sa pautanan ni Brad Igan Quezon, no? Okay. Bayan sa Damgo, okay. Igan Quezon, oy. Laing mga pautana sa laba o maninoy o laing sikta o na ay munyag, yes bro. Ayaw bro, ayaw, no? Kay sama ra ka nga mininong ka sa kung tanaw nato sa station, sama ra nga mininong ka sa iya sa yawa. Ayaw yun, no? Ayaw. Gitudlo na sa simbahan, bawal na sa kasalakanan. Kay sama nga nisangol ka sa mga nisangol ka sa mga kay kung tanaw man guna to na sa law nga pagtanaw, kaaway mo guna sa Ginoo. No, ang bata inosente pero ang ginikanan niatak man sila sa simbahan. So butang ta itom sila, puti ka or naa sila sa daotan niya, naka sa maayo. Ayaw. Kaya di kayan man nato ang daotan. Wala pa meron, ha? Di kayan ang daotan. Kumasaon, ha? Di kayan yun nato ang daotan. Unang palawman yun nato ang atong pagtuon. Do, dili nato sila pasipadan, pero maghisgot na ganing pagtuo, di kayan yun na sila. No? Di kayan yun na sila. Okay. Dili ta mo disregard nila panahon sa mga tawanong mga butang, hindi atong gyapon sila amigo. Pero maghisgot na ganing pagtuo ayaw yun. Ay
Istrito ang Diyos, ha? Ato na basahon, istrito ang Diyos. Okay. Likayan. So, likayan ang mga dautan, no? So, kalimot na kuha sa dapit, no? Nga mulikay dintas dautan. Ang mga sikta, mga isuon, mga pastor, ayaw yung sabol anak nila kung ampo-ampo na. No, kung nasa mga ecumenical na kuhan, pwede, pero ikaw mismo mo, alam mo, kuhan ka sila na, parihara na. Labi na mo sunod mo, ninong at ninang, ayaw. Kaya likayan yun nato ang dautan. Okay. Naon gani, oh. Dili sa panultihon 1529, pero napag dito'y exact nga likayan ang dautan, no? Pero common sense lang po nato mga iso, likayan yun ang dautan, no? 1529, kung sa gingon din niya, at ito sa isa, no? Panultihon 1529. Kaya yun nato ang dautan. Ang Diyos stricto siya maluluyon, ato na basawa doon. 1529, sa gingon din Patalibugan sa Ginoo ang mga pag-ampo sa matarong, apan dili niya tagdon ang mga dautan. Kinsa man mga dautan, mao na ang kaaway sa Ginoo. Kinsa man kaaway sa Ginoo, mao na yung mga tao nga mibiya sa ilang simbahan. Samot na magpasipala. So likayan gyud na sila. Nga naman, ang Dios istrikto o maluluyon. Ato sa ng Roma 11, Roma 11, Roma 11:21. Okay, dara. Roma 11:21 matos 22. 22 dito ta. Makita nato dinhi ang pagkamaluluyon o pagka-istrikto sa Dios. Dara, kani tumpak na ni bro, ha. Istrikto siya ni adtong nangapukan. Kinsa man ang nangapukan, mo nang nibiya sa iyang simbahan. Apan maluluyon kanimo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy. Kay kun dili putlon kausap. Balik ko na. Makita nato dinhi ang pagkamaluluyon o pagka-istrikto sa Dios. Istrikto siya ni adtong nangapukan. Kanang naimula sa iyang simbahan. Apan maluluyon kanimo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy. Kay kun dili putlon kausap. Kung nang maghisgot na ganit ang pagtuo mga isuon, ayaw yun ninyo nang i-compromise o ayaw yun mo pakigsandurot yan ang mga tao. For example, sama na yan ang mungos kag bunyag sa lain sikta, stricto kayo ng Diyos. Bini man na, kaway man na sa Ginoo, so ayaw pakigdool nila. Pero mo ato ka sa ilaha, kay mutabang ka, kay walay gikaong bugas ka na, buhat sa kaluoy na. Pero matter na gani sa pagtuo, ayaw Diyos, no? Atong yung halikayan. So, okay. Napalay pong tana, bro. Okay. So, bunyag, no? O magpakasal og laing sikta kay nahigugma, kay guwapa lagi sala gihapon, bro. Kung ikaw mo pakasal dito sa ilang pastor, nakasala ka. Pero ang imong asawa nga laing sikta nagpakasal sa Katoliko, bisag dili siya magpabunyag, gi-acknowledge na siya sa Ginoo nga Kristiyan. Atong basahon ang ditudlo ni San Pablo, 1 Corinto 7, nagmot ko ba? Sa verse, ha? Ito sa basahon. 1 Corinto 7, 14. Okay, dito sa 14. Ako balik kung doa, kung magpakasal ka sa pastor, nakasala ka. Pero kung ang imong hinigugma dili Katoliko, niya musugod siya kaslon ka sa Katoliko, bisag dili siya magpabunyag, isipo na siya sa Dios nga iyahan o Kristiyan. Ato sa ang 1 Corinto 7:14. Kay ang bana nga dili Kristohanon, dawaton sa Dios pinali sa pagkayusa sa iyang asawa, ug ang asawa dili Kristohanon, dawaton sa Dios pinali sa iyang pagkayusa sa iyang Kristohanon nga bana. Kung dili paingon ini, may sama ang ilang anak sa mga pagano. Ang panianang kaimtangan, dawaton sila sa Diyos. So kung ang ikaw asawa, babae ka, di ang imong bana dili Christian,
magpakasal mo sa simbahan, ilo na siya nga Kristiyano. Ano nang inyong mga anak legal sa mata sa Dios. Kung ikaw imong asawa dili Katoliko, nya magpagsugot na kaslon mo sa Katoliko, ilo na po siya nga Kristiyano. Ano nang inyong mga anak legal sa mata sa Dios. Mao na ang Christian religion, no? So, ayaw mo pakasalan ng pastor kay sama ra nga nagpakasal mo sa tani, no? Sama ra mo nga nagpakasal sa yawa. Kung magpakasal ta sa pastor, sama ra nga misugot ra nga kaslon mo sa yawa. No? Ayaw gyud mga iso. Ayaw gyud, no? May pa wa ko mag-encourage anang huwes ha. Ay sa balaod sa yuta mo na. Pero sa mata sa Dios ang kasado sa gobyerno dili na valid. Sa simbahan, i-consider na sa balaod sa yuta, pero kinahanglan mo pakasal yun sa simbahan. So, mo na, no? Okay. So, doon ay mga damgo, bayan na itong damgo, bro, no? Okay, magpaka, okay. Bayan na itong damgo, doon ay mga damgo. Ang damgo mo na gigamit sa Diyos aron pagpadayag sa iyang kahunganto sa iyang katawan. Pero doon na po yung mga damgo nga dili iya sa Diyos. Unay, careful rin mga inson, ha? Ng Jeremias 23:32. Kaya nga ng mga propetang mini, mag-ingon-ingon parang Ellen G. White, pandun sa Samadista, muingong na siya damgo pananahon, dili na mao. Kaya di man siya propetang tinood. Sa Jeremias 23:32, ang damgo, panan ni San Jose, ang Ginoo, ang anghel, nagkisulti kaniya, pinaging damgo, no? Okay, so muna iya sa Diyos, mga revelation, hindi kan sa Diyos. Pero mga mini, ay 23:32. Hindi mo din eh. Kanta, pamati ka mo nining akong isulti, kontra ko ang mga propeta nga nagsangyaw sa ilang mga damgong bakak. Ano yan? Mga propetang damgong bakak. Igo na sila G. White, igo na ang Founders Mormons, kaya napatuong ang punang propeta, igo na. No, napay bag-oro 1986 Amerika, igo na po, no? Pamati ka mo niining akong isulti, kontra ko ang mga propeta nga nagsangyaw sa ilang mga damgong bakak. Nagpatuo sila sa ilang mga damgo o gipasalaag nila ang akong katawan sa ilang mga bakak o mga hambog. Wala ko sila subuan ni ipadala o dili sila makatabang sa katawan. Ako ang Ginoo mo'y nagsulti niini. So kantong mga tinuod nga propeta nga nagpatuo, wa magani isipan sa Ginoo nga tinuod samot na nagmini. Nya mo ingog nagdamgo ko sa Ginoo. Nakita mi, samot na. So, naay mga damgo nga gigamit sa Ginoo aron pagpaabot sa iyang gahom o mensahe ngadto sa mga tao nga iyan kay buta. Usan ni sa San Jose. Ano ba sa ang San Mateo 1:23. Pinaging damgo yang gipahimangnoan sa anghel sa San Jose nga nasaon si Mama Mary aron maligal sa mata sa tao si Lord Jesus. Kaya sa balaod sa Mario, kung ang babae magbuntis na walay amahan, walay amahan, patio ng bayhana hasta na iyang libuntes pinaging bato. Aron si Mama Mary makalingkawas niya na sa mata sa mga Udeo, gilabdagan sa Ginoo sa San Jose, kaya naglaraw naman siya ng musibat, kaya buntis man si Mama Mary sa lalang sa Espiritu Santo, kaya uman siya kamalo nga sa Ginoo na naglaraw siya pagsibat, mo nang gilabdagan siya. Pinaging damgo. Ito pasahod ang San Mateo 1:20. Samtang naguna-una siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinagi sa damgo ug mingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kadlok sa pagpangasawa kang Maria, ay ang iyang nisabak lalang sa Espiritu Santo. So doon ay mga damgo, ang damgo usa na sa gigamit sa Ginoo aron mapadayag iyang gahom ug mensahe kadto sa katao nga iyang gikalimutan. Pero since na may yawa, mo nang yawa migamit po ng damgo pinagi sa mga minit ng mga propeta na mo ni Ginoo ni sa Ginoo ni yawa dito. So, muna mga iso, no? Muna bro, no? Igat. Apil, tinali ang Jeremias 29:8, Sirach 34:24, Kuya, despradik at iso, no? Pag-iin ako ng buktin po sa kasulatan. Now, at kung basaw, bro, no? Salamat, bro, ha? 29, naman na sa komunista. Wala din Sirach, no? Ay, wala po, no? Okay. So, Sirach, Jeremias 29:8, at kung basaw, no? Salamat bro, salamat. Ako ni take note ni mo. Sirach 29:8. Sirach 29:8. Okay. Ako ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, nagpasidaan kaninyo sa dili paglimbong sa mga propeta nga ana uban kaninyo. O libisan kinsa nga moingon nga sila
makatagna sa maabot ayaw pagtagad sa ilang mga damgo. So, sa mga mini, di ginakto ang taglo ng damgo. Ah, kay mini man na ang damgo. Sa Sirak, no? Sirak, na pa'y punta na din si Juan Road, no? So, andyan man ang laki, no? Sirak, 34-2, ito tanaw sa akong oras, ha? Okay, so, 48 na. So, ako nang basahon sa ating Cambro, Gaudencio Gianco, no? Sa grupo, Brad, una mag-meeting, mulin og pre ang lain na sikta. Angay ba ako na sign of the cross? Yes! Ayaw yun, bro, baliwala ang pagpanguros. Wala panguros, bisan na ka sa tunga sa mga demonyo, panguros niya. Ayaw yun ka. So, sa ecumenical na mga meetings, pag-ingon ecumenical, kanang na mga protestante, no? Panguros niya po, manguros na. Naay nagtulo anak diri nga dili manguros kay respeto daw, that is satanic. Satanic, ibadlong na siya, no? Ibadlong na siya sa simbahan ng panitia. Ecumenical, makiguguyo-guyo tayo sa mga protestante, pero wala na magpasabot na atong i-deny ang atong pagtuo. Pasabot, manguros siya. Eh, mo na sa CCC, no? Basahan nato na sa CCC, tanan natong pag-ampo, sundan din nato na akong pangulos. Ato na basahon ron, ha? Nasa CCC. Kalimtuan lang na akong memorize, no? So, sign of the cross, og mo ingon, amen. Pag humaniya o pray, yes! Ayun, di akong kag-amen. Kay, ang iyang ipangayo, personal man na niya. Ang iyang gilitok, personal man na, bro. Dili man na, base sa ilang mga guide. So kung bahil sa ilang itudlo ang sa tuwa, ayaw yun mo kami. Pero pag ampo, personal man na, so yun kagabi. Gawas ka ng pero pag ampo nga din mao ang sa tuwa ang Catholic faith, ayaw yun kami. Dahil kasala mo kaniya. Pero pag ampo siya nga malinaw ng parentingo, makakala mo dito kami. Igan, so appeal tingali, okay. So kaning kang Brad Kwan ha? Sa grupo, Brad, una mag-akis tamo din, no? Apyun ko na. Ilan piso. So, dapat, talipang isa, no? Tapos na doon siya. Sa siguro. Okay, dala. Kung saon lagi, bro, kay underman ang lalaki, kay maoy nahigugma, magpakasal sa lain sikta na dili katoliko, alaot, bro, nakasala siya. Nakasala siya, no? Nakasala siya sa Ginoo niya. Glibsin na siya. Kung nakabalo siya nga natudloan na siya nga ayaw na niya iyang gibuhat, nakasala siya og dakong sala. Pero kung wala siya kabalo, mao nang gibuhat na niya, dili siya pakasadon sa Ginoo. Kaya pa man gingon sa Ginoo. Nga dili pakasadon sa Ginoo ang wala masayod siya ng gibuhat. So ako sa ni pasahon ha. That is pinapaysa, no? Pero maoy gitugot tinali sa bro ha. Ang Ginoo mga igsoon, kung ang tao wala makabalo sa iyang gibuhat, dili gina siya pasadon. Pero kung ang tao natudloan na nga mao ni husto, ayaw na buhata, mali na ayaw na buhata, niya buhaton niya, pakasadon na siya sa Ginoo. Now, kung siya gingon sa Ginoo sa mga tao, bisan sa nagpatay niya, mingon ba siya nga aman pasayloa sila kay wa sila masayod sa iyang gibuhat? Ato masarap. Sa Lucas 23, okay, dala, 33. 34 na din. Sa Lucas 23:34, muna yung giingon ni Ginoo Hesus sa mga tao nagpatay o nagpapatay niya. So, atong sundon sa 32, sa 33. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginanlag ang kalabira, gilansang nila si Hesus ug ang duha ka kriminal. Ang usa diha sa iyang tuo, ang usa sa iyang wala. Unya, mingon si Hesus, amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayon sa ilang limuhan. Ipasahilo nga rin sa Ginoo itong nagpalansang niya kaya sila kabalo kinsa siya. So mausap na mga iso, no? Kung ang usa ka Katoliko wala siya kabalo nga mali na magpakasal sa pastor, dili siya pakasalon. Pero kung nasultihan na siya nga sala na, dito na siya manubag sa Ginoo. Nasayon naman siya. So pero maoy gitugo tingali sa Ginoo ang Genesis 37, 19, Daniel 1:17, okay, bayan nagdamgo, bro? Yes. Kung okay, ato sa suglo, pasaw na ko ang Genesis 37, 19, no? Kung bayan damgo nga iya sa Diyos, yes, mga tugot na. Genesis
37, 19. 37, 19. Naging sila aniya na ang tigdamgo. Yes, mo na bro. Karon patyon ta sila og itambong tangyang lawas sa usa ka mga tabay. Ug moingon kita nga dito ko siya sa ihalas sa mga anak tanawon ta kung matuman ba ang iyang mga damo. So, ang damgo gigamit as Ginoo, no? So daghang mga teksto ba na ng damgo, no? So, ang akong oras masig sobrahan na, no? So, napay 7 minutes according sa akong time, no? So, muna mga iso, no? Masig na ako sa review, no? Kaya masig na ba. So, salamat sa mga pangutana, no? Bayan sa debate, ako na yung tumagon, ha? Bayan sa debate ni Father Darwin o ni Rian Fuentes, wala gito yung kwenta kang Rian Fuentes, no? Katong giingon ni Rian Fuentes na ang katulit si Father Darwin ng mali kay ang giingon niya compilation sa Bible o niya gipangutanan niya kinsay nag-compile sa Old Testament, dili man na mo topic. Ang giingon ni Father Darwin kinsay nag-compile sa Bible. Pag-ingon sa Bible, that is Old Testament and New Testament. Kinsay nagtikom ana aron mahimo na usa ka libro, wala lain kun dili ang simbahan nga dito ko ni Lord Jesus nga nailan og simbang Katoliko. Pero ang drive ni Rian Fuentes aron makalusot siya kinsay nag-compile sa Old Testament. Intact lang Old Testament sa diyang panahon ni King Ptolemy. Si King Ptolemy mga igsoon usa na ka emperor o hari sa Alexandria, Egypt. Nagmando siya nga buhubal nga itigom ang giilang balaan sa mga Hudyo aron ibutang sa Alexandrian Library. So, before Christ, intact nga ang Old Testament ug mao to ang gitawag og Septuagint version. Ang Septuagint version included na po diha ang Proto-Canon ug ang Deuterocanon. Ang Proto-Canon mao na ang 39 books. Mao na ang gitawag sa mga Hudyo og Tanakh, no? Tanakh from abbreviation na gikan sa kalimot na ko TBM, Ketubim, Nibim o Torah, Tanakh, Torah, din Nibim, mga propeta o ang Ketubim, no? Mga limot ako sa insak, meaning sa Ketubim, no? Sa mga magsusulat, yapo na sila, no? So muna ang Torah, 39 books. Then, ang mga dispersed Diyos, katong mga niyo nga gilotos, panghimong ulipon, pero wala sila mo paulipon, nanibat sila, nang laya sila, mo ito gitawag ng dispersed Diyos, diaspora sa Greek, no? Sorry, sa Latin ba ito? Sa Greek, diaspora, na dispersed Diyos. Nakahimo po sila o nakasulat po sila propeta sila, no? Propeta Macabeo, o uman pa. Nakasulat po sila, itong gitawag ng Deuterocanon. Now, Proto-Canon meaning first canonization or unang na-declare na pulong sa Diyos sa Old Testament. Deuterocanon, Deutero meaning second, canon meaning law, mo nang giingon na ikaduhang na-declare na pulong sa Diyos. Gi-intact na panahon ni King Ptolemy. O dito, gitawag na Septuagint version. So, ang Septuagint version, kaya ang Deuterocanon 7 books ang paghihap ana. Kaya ang ubang libro diha kung tanaw nato na is 12 books. Pero ang ubang mga libro diha part na sa Old Testament, ulay lang na declare na pulong sa Dios. Mo na nga ang paghihap sa Deuterocanon is only 7. So Proto-Canon 39 books plus Deuterocanon 7 books equals 46 books. O gitawag na siya og Septuagint. Kay Grego man ang pinulungan nga gigamit ana, mo nang gitawag na Septuagint meaning the Greek version of the Old Testament. So intact na before Christ. Pag-abot ni Lord Jesus tukod sa religion, Christian religion nga mao Roman Catholic, dito gisulat na po ang New Testament. O ang New Testament na compile na natigom na during na sa panahon ni Eusebius, Bishop Eusebius of Caesarea, nanay gitigom na pero dili pag yun official declared by the church. So after sa 382, because of the mandate of Pope Damasus to his Archbishop na si St. Jerome, na tigomon o i-translate ang pinulungan Hebrew o ang New Testament nga Grego, mo na nga na compile na ang Bible,
no? Mao na mga igsoon nga na-compile na. So, ang Greek version sa before Christ mao man na ang pinulungan sa nasod Greece before Christ mga igsoon mo nang gitawag og universal, gi-consider nga universal language. Karon ang atong universal language English man. But during the time before Christ, ang universal language is Greek. Bot pasabot ang mga Hudiyo makasabot og Greek, ang bisag asang nasod makasabot og Greek, mo nang universal. But during the time of Christ, sa Christian religion, ang nailhan na po nga universal language, dili na ang Greek, kundi ang Latin. Magpasabot ang mga Grigo, mga Hudiyo makasabot og Latin, uban mga nasod makasabot og Latin. Mao nga pag-translate sa pulong sa Dios, pag-compile na into one book ng mga Bible, Latin na po ang gigamit. Kay kung Christian ka nga dili ka taga bisag Christian ka pero dili ka taga Roma, makasabot magyapong Latin kay ang Latin mao man ang universal language. Christian ka nga Hudiyo, makasabot magkag Latin gyapon kay mao nang puna ang giisip na universal language. Mao na mga igsoon nga ang compilation during the time sa Christian religion, ang naghimo ana mao na ang simbang Katoliko. Ang pag-compile between sa Old and New. So ang Old intact na pero giipon na sa New Testament na wa pa mabuo, wa pa mahimo usa ka libro. Mao na mga igsoon. Naanay sayo nga mihipos ako balikon si Bishop Eusebius of Caesarea, Bishop of the Roman Catholic Church, pero wala pa to officially declared by the church as Word of God. Wala pa. Dito na gi-declare during or after na sa compilation nga gihimo ni Pope St. Jerome through the mandate of Pope Damasus. Din ang gingon ni Father Darwin nga si Pope Damaso nag-declare na kini Bible ang authorization ato or ang beginning story about compilation. Mauna ang itong pasabot. So giyatagan niya po bili ni Father Darwin ang pagmando ni Pope Damaso. But literally, atay naman si Pope Damaso sa 3 and 4. So literal, dili na gid siya ang nag-declare. But because sa iyang panahon gimando, gisugo nga tuan mo nang gipasinunggan siya sa simbahan kasi siya ang nakaingon nanong naan ng Bible. So wala mga igsoon, no? So mga igsoon mo na giingon nga ang tanan nga may sinugdan, may katapusan, no? Nasa balak pa, bisan ang mga balon nga nasa tunga-tunga sa Pacific Ocean, moabot lang gyapon ang panahon nga kini ibanla sa daplin sa lapihan. Sa insik pa, daghang sulti, daghang sayo. Gamayng sulti, gamayng sayo. Pero ang sa Pilipino mo'y nindot, kay ang walay isulti mo'y pinakadakong sayo. So, muna yung mga igsoon nga niya nagdita sa katapusan na gutlo sa tuwang oras, no? So, wala na katarungan nga mupadayon pata, no? So, nisugdan man ako din pag-apo, so bali usab ako ninyo sa pag-apo. Pero, sorry, wala din baka ko yung nalimta, no? So, wala man. So, wala ka siguro, no? Shout out. So, wala na yung nalimtan. So, thank you very much sa tanan nga ay, wala problema, bro, no? Wala problema sa thank you very much kay nanglan man tagya po. Hindi, parehas labaw pa siguro kanako, bro. Unang salamat kayo sa imong ipang-share, bro, no? Ako nang tuon akong gamay, pero namoy ka-share, nawato na ito na. Yeah, kung makatabang ko ninyo, tabang po po, kayo mo mali atua. Di bantik ng tayo isip po sa kalawa sa simbahan. So, maraming iso, no? So, thank you very much sa tanan nga mga nagtanaw na ko, mga naminaw, no? Sa radyo, wala na ako mag-rate ang ato mga listeners sa Ligara, no? Sorry kayo, siya, may ngapon na lang yung tanan, o sa tanan nga naminaw karon, no? Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.